Balik Pilipinas ang naval destroyer ship ng Japan na kabilang noon sa mga tumulong nung nanalasa ang Super Typhoon Yolanda. Pero sa pagkakataong ito, dala ng barko ang iba pang mga high-tech na gamit sa gyera. Bago dumaong sa Subic, dumaan ang Japanese warship sa West Philippine Sea. Live mula sa Subic, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, nasa ating bansa nga ang JS Ise para sa isang port visit at mananatili ito dito sa Subic ng may 3 araw at yung mga tauhan naman ito na umaabot nga ng 300 katao ay magkakaroon ng rest and recreation period dito sa Subic bago sila muling pumalaot patungo sa iba pa nilang destinasyon sa ating rehiyon dito sa Southeast Asia. Narito ang aking ulat. Ang Japan Naval Destroyer Ship na Ise, kabilang noon sa mga tumulong sa pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, balik Pilipinas para sa rest at recreation ng nasa 300 sundalong sakay nito. Dumaan sa West Philippine Sea ang barko pero ayaw pag-usapan ng mga Hapones ang issue. Katulad ng Pilipinas, may territorial dispute din ang Japan sa China sa bahagi naman ng East China Sea. Sa hangar deck ng JS Ise, inilalagak ang mga helicopter. May elevator kasi ito tungo sa flight deck. Nandito ako ngayon sa flight deck nitong barko ng bansang Japan at dito sa aking tabi yung Seahawk nila. Ito ang nagde-detect ng mga submarine at sabi sa atin ng mga personnel nito ay may kakayahan din daw ito na mag-launch ng mga missile papunta dun sa mga surface. At dito naman sa ating likuran makikita natin yung isang malaking chopper. At ito daw chopper na ito ay isang minesweeper at kaya nitong maglulan ng hanggang 40 mga sundalo. Ngayon pa lamang daw nadala ng Japan ang Sikorsky minesweeper helicopter nila sa Pilipinas sa laki ng Sea Dragon helicopter. Kaya nitong magdala ng nasa 12 toneladang gamit. Ang Seahawk anti-submarine choppers pwede namang gamitin sa rescue missions. Advanced at sopistikado ang combat system ng barko na kabilang din daw sa inaasam ng mga Pilipino balang araw. Ise can load with 11 helicopters and equips with the surface-to-air missile and anti-submarine rockets and torpedo system. That we'll have an idea kung ano ba ang tunay na barko at tunay na mga helicopters na ito, military helicopters na katulad ng mayroong mga Hapon. Kasi mga modern equipment na ito na pinapakita sa atin. Ma'am Jess, walang nakatakdang naval exercise ang Philippine Navy at ang Japanese Navy unang-una dahil wala pa namang visiting force agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Japan. Pero ang mga sundalong Hapon ay nakatakdang bumisita sa Naval Education and Training Center ng Philippine Navy sa San Antonio, Zambales upang makita rin nila yung ating pasilidad at yung kanilang mga counterpart doon sa lugar na iyon. Habang yung ating mga sundalo na mga Pilipino ay papanik sa JS Ise upang makita nila yung barkong ito ng Japan at yung mga choppers nila at yung iba pa nila mga kagamitan para kahit wala raw tayong ganito pang mga kagamitan ay makita ng ating mga sundalo yung makabagong kagamitang ito na inaasam din natin na magkaroon tayo balang araw, Ma'am Jess. May political message ba? Obviously, itong pagpunta ng barkong ito dito sa atin na iyan. Kasi ang Japan, bawal yan na makipagyera. Di ba? Nasa constitution nila, hindi sila pwedeng sumabak sa anumang gyera. Pero surprisingly, itong kapitan ng barkong ito ay sinasabi na yung kanilang mga gamit na nandun sa barkong yan, pwedeng maglagay ng surface-to-air missiles, etc. Oo. Ma'am Jess, yung kung matatandaan natin, nagpunta si Pangulong Aquino sa Japan noong nakaraang taon, Hunyo ito, at sila ni Shinzo Abe nagkaroon nga ng declaration na magkakaroon ng mas maigting na strategic partnership ang bansa natin at ang bansang Japan. At napapansin nga rin, Ma'am Jess, ng mga observer na dumadalas ang pagpunta ng mga floating assets ng Japan dito sa ating bansa. At nung Marso lamang, meron silang isang warship din na pumunta rito at itong early lamang ng April, ilang linggo lamang nakakaraan, isang submarino nila na may kasama ring 2 destroyer ang nagpunta rito sa Subic. So yun nga, sinasabi nila na talagang ipinapakita ng Japan na
talagang strategic partner nila tayo at strategic ally nila tayo sa bahaging ito ng Southeast Asia, Ma'am Jess. I think pwede nilang depensahan ang kanilang sarili, lalo na kung yung kanilang teritoryo ay threatened, no? Kasi nga meron din silang territorial dispute with China. Pero I think may mensahe talaga itong pagpunta rito ng Japan, lalo na't napagkasunduan na ng barko ng Japan, lalo na't napagkasunduan na ng ating mga bansa yung pagkakaroon ng joint patrols, di ba, sa West Philippine Sea. Yun nga lang, malamang, no? Hindi ito magugustuhan uli ng China. Ganyan nga, Ma'am Jess, ang nagiging tugod lagi ng China. Sinasabi nila no, na kapag ang Amerika at ang Pilipinas ay nagkakaroon ng joint patrols doon sa West Philippine Sea, sinasabi nilang tila na-agitate yung kanilang bansa sapagkat pagpapakita nga ito no, ng military might ng Amerika at ang Japan at ang China ay meron ding problema doon sa East China Sea, sa Senkaku Island. Pinag-aagawan din nila yan. Kaya yung pagpunta rito ng Japan ay binabantayan din ng mga Chino. At Ma'am Jess, kanina nga, hindi lamang mga Pilipinong mga mamamahayag ang narito sapagkat ilang mga Chinese na mga media personnel ang narito sa pagdating ng JSISE at tinatanong din nila kung bakit nga ba napapadalas ang pagpunta ng Japan dito sa Pilipinas, Ma'am Jess. Napakasakit lang pakinggan yung sinabi ng isang naval officer natin, no, na parang dito lang nila nakikita kung anong itsura ba dapat ang barko, no? Kasi nga salat na salat ang gamit ng ating Philippine Navy. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.